Ano bang ginagawa niyo dito? Nakakaya naman sa mga kaibigan ko. Pati dito sinusundan niyo po ako. Anak, nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi ba't hindi kita pinayagan na sumama ka rito? Aba, hindi ko pa malalaman na narito ka kung hindi ko pa natanong sa best friend mo. Naman talagang sumunod pa kayo dito para lang sermonan ako. Hindi niyo na lang ako hinantay na makauwi. Kasi anak, ang tagal na nating hindi nagkikita. Magkasama nga tayo sa iisang bahay, pero hindi man lang nagtatagpo ang mga landas natin. Kapag papasok ako sa umaga, ikaw naman ang tulog. Kapag umuwi na ako sa gabi, nakaalis ka na. Anak, namimiss lamang kita. Madalas tawag o text lang tayo nakakapag-usap. Napabuntong hininga si Celine at unti-unting nawala ang inis sa kanyang ina. Okay, sorry po kung napagtaasan ko po kayo ng boses. Nagulat lang naman po kasi ako na bigla na lang po kayong dumating Ay nako anak, namiss lang talaga kita. Halika nga rito, payakap na si mama. I miss you too, ma. Baka mamaya may boyfriend ka na ha, at ayaw mo lamang ipakilala sa akin kaya ayaw mo akong makita. Mama naman wala po Puro mga barkada ko lang po yung kasama ko rito. Di ba nangako ako sa inyo na kapag magbo-boyfriend ako, ikaw ang unang-unang makakakilala sa kanya? Ikaw ang unang best friend ko Naku naman, napakasarap namang maglambing nitong anak ko. Halika na ma, doon tayo sa loob. Papakilala ko po kayo sa mga kaibigan ko. Hindi ba nakakahiya? Babalik na lang ako sa bayan. May nakita naman akong hotel doon. Wag na, gagastos pa kayo Okay lang sa kanila yan. Bakit ba kasi dito nyo naisip na mga kaibigan mong pumunta? Hindi ba kayo natatakot dito? Halos nasa gubat na itong tinutuluyan nyo Hindi na po ma. Safe dito sa pag-aari ng pamilya ng kaibigan ko ang lupang to. Halika na po, doon na tayo sa loob. Ngunit papasok pa lang ang mag-inang Celine at Elisa nang may marinig silang angil ng isang hayop. Napahinto sila at lumingon sa paligid. Ano yun? Parang aso, mama. Napaatras si Celine at Elisa nang maaninag mula sa dilim ang isang pares ng kulay dilaw na mga matang nanlilisik. Maya-maya ay lumabas ito sa pagkakakubli at bumungad sa kanila ang isang malaking asong kulay itim. Agad tinago ni Elisa ang anak sa kanyang likod habang dahan-dahan silang umaatras. Ama, natatakot po ako. Huwag ka mag-alala anak. Nandito si mama ha. Hindi ko hahayaan na masaktan ka niyan. Agad dumampot ng mahabang sanga ng kahoy si Elisa at ginawa yung armas panlaban sa malaking aso. Kapag sinabi kong tumakbo ka na pabalik sa loob ng bahay ha. Bilisan mo. Mama, ayoko. Hindi po kita iiwan dito. Makinig ka sa akin, Celine. Huwag matigas ang ulo. Sundin mo ako. Pero ma... Sige na. Hinigpitan ni Elisa ang hawak sa kahoy at hinanda ang sarili. Maganda ka na anak. 1, 2, Hindi pa man nakakatapos sa pagbilang si Elisa, ay bigla na silang nilundak ng malaking aso. Naitulak ni Elisa palayo ang anak at napahiga naman ito sa damuhan at nakipambuno sa malahalimaw na aso. Mama! Tulong! Tulungan niyo mama ko! Mama! Tulong! Umalis ka na dito, Celine! Tumakbo ka na, anak! Iligtas mo na ang sarili mo! Takbo! Umiiyak na tumakbo si Celine pabalik sa bahay ng kaibigan para humingi ng tulong. Pero bago pa siya makalapit, ay narinig na niya
ang malakas na sigaw ng ina. Isang magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan na Evan. 35 years old, binata. May sariling negosyo at nagtitinda ng karne sa palengke. Mula ako sa isang liblib na bayan sa Benguet. Tahimik akong nabubuhay mag-isa doon habang nangangarap na makatagpo ng babaeng makakasama ko habang buhay. Ang mga magulang ko ay maaga nang na-promote sa langit. Siguro kailangan na ulit sila ni Lord doon kaya nauna na. Ang mga kapatid ko naman ay may mga asawa na, kaya ako na lang mag-isa sa bahay namin. Maayos naman ang kita sa palengke, pero sa gaya ko na solo at walang pamilya, sobra pa nga kung tutuusin dahil hindi naman ako magastos. Hanggang sa wakas ay dininig ng Diyos ang aking mga dasal. Nang isang araw ay nakilala ko si Celine, ang magandang dayo sa aming bayan na bumihag sa puso ko. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon, lalo na nang malaman ko na siya ang bagong lipat at nakabili sa bahay sa tapat namin. Nakipagkilala ako, kinaibigan ko siya, hanggang sa magtapat ako ng aking pag-ibig. Ngunit hindi ko napaghandaan na ang pagdating niya sa buhay ko ay magdadala ng isang matinding takot na kahit kailan ay hindi ko naisip na mangyayari sa akin. Ang isasalaysay ko ay hango sa sarili kong karanasan at karanasan ng mga taong kasama sa kwentong ito. May nakabili na ng bahay sa tapat? Oo daw. Sabi ni Kapitan taga Maynila daw ang nakabili. Mabuti naman. Tagal na rin kasi wala nakatira dyan eh. Ang alam ko, kagabi pa nakalipat. May nakita akong pumasok na malaking van sa loob eh. Oo talaga? Saan hindi ko nakita? Eh ba ano, tulog mantika ka kagabi. Ang dami mong nainom eh. Eh minsan lang naman yun eh. Pero pare, sana talaga gising ka nang nakita mo ang nakita ko. Ano ba yun? Pare, ang ganda ng bagong mayari ng bahay. Parang Diyosa na bumabasa ko bundukan. Ang ganda talaga. Maputi at mahaba ang buhok niya na kulay itim. Tapos baling kinita ng katawan. Matangos pa ang ilong. Yung ganda na simple pero angat sa iba. Yung ganda na kahit walang makeup, maganda pa rin. Yung tipong babaeng papangarapin mong pakasalan. Ang OA ah. Totoo nga. Ikaw talaga, kalalaking tao mo pero masyado kang tsismoso. Ibig sabihin, nag-aabang ka talaga? Eh syempre, may makakaligtas ba naman sa akin? Maya-maya ay napalingon ako nang makita ko na lumabas ang may edad na lalaki mula sa katapat na bahay. Hoy, Celine, pakiabot mo nga tong telepono ko. Daig ko pa ang tinamaan ni Cupido nang lumabas mula sa bahay ang isang magandang babae. Tila nagliwanag ang kalangitan nang sumilay ang maganda nitong ngiti habang tumatakbo at sumasabay sa hangin ang maganda nitong buhok. Uncle, oh. May ipapabili ka ba sa bayan? Wala po muna sa ngayon. Hindi pa po kasi ako nakakapaglista ng mga bibilhin, saka busy pa po sa pag-aayos. Kahit ako na po ang bumili bukas. Ang importante lang naman po yung kakainin natin buong araw. O siya, sige. Mauna na ako. Natulala na lang ako at hindi nakaimik habang pinagmamasdan ko siya. Tama si Mark, ang kaibigan ko na madalas nakikitulog sa bahay. Maladyosa nga ang kagandahan ng bago kong kapitbahay. Oh, laway mo, baka tumulo. Bah, nakanganga ka na dyan eh. Pare, ganyan pala talaga ang itsura ng mga anghel sa langit, no? Uy, ako ang unang nakakita sa kanya. Pare naman, 35 na ako.
5 taon na lang, 40 na. Wala pa mo na sa akin si ganda. Tsaka, kilala kita. Hindi mo seryosohin yan. Wala sa bokabularyo mo magseryoso sa babae, di ba? Paglalaroan mo lang siya kaya tumigil ka dyan. Tay gandaya mo naman eh. O sige, huwag ka na makikitulog at makikikain dito ah. Hindi na rin ikaw ang pagbabantayin ko sa pwesto sa palengke. Dapat nga nandun ka ngayon, di ba? Ano, sisantay na kaya kita. Ito naman, hindi na mabiro. Sige na, say na. Ilalakad pa kita kung gusto mo. Ano nga ulit ang pangalan niya? Celine. Oy, mga suki! Oy, suki, kumusta? Ano? Baka 1 kilo. Ay, sobra ng konti, okay lang? 485 lang suki. Salamat ah. Mark, uy, luwain mo pang beef broccoli daw. Nang umagang yon, ay parang nagbukas ang pinto ng lahat ng swerte para sa akin. Habang nagbabantay ako ng pwesto ko sa palengke, sa gitna ng karamihan ng mga tao, isang pamilyar na muka ang nahagip ng mata ko. Ang kagandahan niya ay angat sa lahat ng naroon. Parang malalo si Torres noong kabataan niya. Hindi lang ako, maging ang iba pang kalalakihan ay lumilingon sa kanya. Nang sandaling yon, sinabi ko sa sarili ko na kailangang makuha ko ang atensyon niya. At yon ang ginawa ko. Pagdating niya sa tapat ng pwesto ko, ay agad kong tinawag ang maganda kong kapitbahay. Ay, magandang umaga, Ma'am Suki. Neighbor, ikaw yung bagong lipat sa tapat ng bahay namin, di ba? Ako ba ang tinatawag mo? Ikaw nga, magkapit-bahay tayo. Ah, talaga? Sorry ah. Wala pa kasi akong kilala dito masyado eh. Okay lang. Nagkataon lang kasi na nakita kita kahapon ng umaga kaya namukhaan kita. Doon lang ako nakatira sa bahay sa tapat nyo. Ah, okay. Yung kita bahay pala sa tapat? Napansin ko nga kaagad yung bahay na yon nung dumating kami. Ako, salamat ah. Ako nga pala si Evan. Sorry, hindi kita makakamayan. Malansa yung kamay ko eh. Ayos lang. Ako naman si Celine. Celine. Tama pala ang hula ko eh. Narinig ko kasi na tinawag ka ng uncle mo. Ganda ng pangalan mo, no? Kasing ganda mo. Salamat. Teka, ano ba hinahanap mo? Karne sana. Saka yung mga laman loob ng baboy. Meron ako. Sandali, kukuha kita ah. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng discount. Total magkapit-bahay tayo. Salamat ah. Maya-maya ay natigilan ito nang makita ang isang klase ng karne na tinitinda ko. Ano to? Bakit ganito yung kulay ng karne? Tagang tawag dyan. Cured meat. Binilad sa araw o kaya pinausukan ng matagal na oras hanggang sa matuyo. Kinakain niya ng mga katutubo. Sagradong karne yan na karaniwang kinakain nila kapag may selebrasyon o seremonya na gagawin yung mga igorot. Parang local version ng bacon. Narinig ko na nga yung tungkol dyan. Di ba yan yung may maggots? Oo, pero yan ang tinda ko, walang maggots. Kaya huwag kang mag-alala. Baka matakot o mandiri ang mga customer. Lalo na yung mga hindi naman taga rito, hindi sanay sa ganun. Pero ang mga katutubong igorot sa bundok, kahit may maggots, kinakain nila. Buti hindi sila sinasamaan ng tiyan kapag kumakain ng may maggots, no? Hindi naman. Parte na rin kasi ng kultura at tradisyon nila. Maraming may gusto ng etag. Minsan nga may umu-order sa akin na para lang iuwi sa Maynila. Talaga? Sige nga, patikim ako. Bigyan mo muna ako kahit 1/4 lang muna. Titikman ko lang. Nang babayaran na ni Celine ang itag ay tinanggihan ko yon. Hindi na. Libre ko na yan sa'yo. Pa-welcome ko na rin dahil bago ka dito sa bayan namin. Naku, nakakahiya naman. Hindi. Okay lang. Ano ka ba? Kapag nagustuhan mo, sa akin na lang bumili. Sigurado ka? Oo nga. Salamat ah. Walang naman. Ito nga pala yung bayad ko sa iba pang pinamili ko. Salamat, Celine, ha? Celine. Uy, para ka ng timang nahibang dyan ah. Anong nangyayari sa'yo? Kanina ka pa nakangiti. Ay, pare. Celine nga ang pangalan ni ganda.
Oo, narinig ko nga eh. Ang tagal niyo magkausap ng isang araw sa palengke. Mukhang binangkaan mo agad ah. Pare ko, siyempre pagkakataon ko na yun, no? Oo kumusta naman? Good, very good. Kikilalanin ko siyang mabuti. Kakaibiganin ko tapos saka ako magtatapat. Agad? Oo, agad. Sigurado na ako pare. Natagpuan ko na ang babaeng dadaling ko sa simbahan. Seryoso ka nga? Akala ko ginojoke mo lang ako eh. Tinamaan talaga ako pare. Bullseye. Dito, sa heart. No joke. Patay tayo dyan. Hindi ko na pakakawalan to. Hanggang sa maputol ang pag-uusap namin ni Mark nang mapatingin ako sa bakuran ng bahay nila Celine. Napangiti ako nang nakita ko siya na palabas ng bakuran. Tila nakapihis ito ng uniforme. Medyo maikling palda, blazer, kulay puting blusa sa loob at mataas na sapatos kaya halos umabot na ang height nito sa akin. Naka-makeup din ito na lalong nagpatingkat sa kagandahan niya. Hi Celine. Hi Evan! Nga pala, natikman na namin ng uncle ko yung etag. Ang sarap ah. Nagustuhan namin, lalo na yung uncle ko. Salamat naman kung ganun. Hindi rin kasi araw-araw na may tinda ako ng etag eh. Depende kung kailan gagawa ang supplier ko pero kapag meron, sabihan agad kita ha. Sige, salamat. Oh, mukhang may lakad ka. Oo, sa trabaho. First day ko ngayon eh. Oh, saan ka pumapasok? Doon sa hotel sa bayan. Receptionist. Oh, sige. Ingat ka ha. Sige, salamat. Nang makasakay sa tricycle si Celine, ay nakasunod pa rin ako ng tingin sa daan kung saan siya nagtungo. Oh, baka naman matunaw ang pamangkin ko. Ay, magandang araw ho, Uncle. Ngumisi ako ng lumingon at makitang nakasimangot habang nakatingin sa akin ang may edad na tiyuhin ni Celine. Ano nga, Uncle? Ikaw may gusto ka sa pamangkin ko, no? Uncle, wala naman ho sigurong masama. Malinis po yung intention ko sa kanya. Kailan mo lang nakilala ang pamangkin ko, Malinis agad ang intensyon mo? Ano ka, hilo? Uncle naman balita ko sabi ni Celine na gustuhan niya daw yung etag. Kapag nilakad niyo ako, palagi kayong may libre nun sa akin. 1/4 kilo na etag, libre. Ano palagay mo sa akin? Makukuha sa pagkain? Boy, kung hindi mo may tatanong, parang anak ko na yan si Celine. Kaya hindi yan basta-basta pwedeng ligawan ng kung sino. Aba Uncle, kung ganun, nakilala niyo na ang nararapat para kay Celine. Dahil ako, hindi ako basta kung sino lang. May sarili akong pwesto sa palengke. Stable ang kita. Nakita niyo yung kotse ko? Pag-aari ko na rin yan. At may sariling lupa at bahay. May ipon na rin ho ako sa bangko at kaya kong buhayin si Celine. Kayabangan. Ay, hindi ho siya nagyayabang boss. Totoo po. Sa katunayan, kahit hindi kagapuan itong manok ko, maraming dalagang nagpapapansin dito. Sadyang mahilig kasi talaga sa mga exotic look ang mga tao dito. Uy, kala ko baka kampi kita. Anong exotic? Palagay mo sa akin endangered? Medyo. Hindi, ang ibig kong sabihin sa exotic, kakaiba. One of a kind. 1 in a million. Ano pa nga bang hahanapin nila? May boyfriend na sila, may tiyuhin pa. Hoy, 35 lang ako. Oh, pero sige. Nagpupumilit ka, ilalakad kita. Basta siguraduhin mo lang na libre ang etag ko. Ako pong bahala sa inyo. Bigyan ko pa kayo ng discount sa bawat karne na bibili nyo sa akin. Yan ang gusto ko. Manugang ko. Uncle Berto na lang ang itawag mo sa akin. Eva naman po ang pangalan ko. Habang nakasandal ako sa kotse at naghihintay, ay sinuksok ko ang kamay sa bulsa ng suot kong jacket. Napakalamig sa benggit ng gabing yun. Nag-aalala si Uncle Berto kay Celine at wala daw itong dalang jacket nang pumasok. Bukod doon ay halos wala ng sasakyan na pumapasok sa lugar namin pagsapit ng 10 oras ng gabi. Kaya naman, nagpresinta na akong sunduin ito. Bigla akong napatuwid ng tayo.
Nang sa wakas ay nakita kong lumabas si Celine. Yakap ang sarili at nangangatog sa lamig. Celine! Kinuha ko agad ang dala kong makapal na jacket at nagmamadaling lumapit dito. Nakita ko ang magkahalong gulat at pagtataka sa kanyang muka. Ngumiti lang ako kay Celine habang tinutulungan ko siyang magsuot ng jacket. Evan? Anong ginagawa mo rito? Nakisuyo kasi si Uncle Berto na dalang kita ng jacket at sunduin ka. Naku, nakakahiya naman. Nag-abala ka pa. Imbis na maaga kang nakakapagpahinga dahil magtitinda ka pa sa palengke. Sumadya ka pa rito. Ay, hindi, okay lang. May mga tao naman ako mag-aasikaso sa pwesto ko. Halika na, pumasok na tayo sa loob ng kotse at malamig, baka magkasakit ka. Hindi ka pa naman sanay sa klima dito. Grabe, ang lamig na talaga. Lagi bang ganito kalamig dito sa Benguet? Hindi naman. Magdi-Disyembre na kasi kaya mas malamig ngayon. Nga pala, kumain ka na ba? Oo, kanina. Gusto mo ba mag-ramen muna tayo bago umuwi? Nagpaalam naman ako sa uncle mo. Sabi ko, pagkasundo ko sa'yo, yayayain kitang kumain muna. Mukhang magkasundo na kayo agad ni Uncle, ah. Mukha naman siyang mabait tsaka maloko. Ano, ramen? Sige ba? Dinala ko si Celine sa masarap na restaurant na madalas kong kinakainan ng ramen. Habang naghihintay, natuwa ako nang magsimula itong magtanong tungkol sa akin. Ilang taon ka na, Evan? 35 ikaw. Ako, 27. 8 years pala ang tanda mo sa akin, ah. Dapat pala kuya yung tawag ko sa'yo. Hindi na, okay na ako sa Evan lang. Parang 8 years lang eh. Wala ka pang asawa? O kaya girlfriend? Anak? Wala pa. Puro kasi trabaho tapos basketball. Ako lang yung nakatira sa bahay. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Wala pa. Gaya mo. Umiikot sa trabaho at sa bahay ang buhay ko. Ako kasi ang tumatayong breadwinner sa amin, eh. Nasan ba yung mga kapatid mo? Solong anak lang ako. Ang tatay ko, wala na. Namatay na. Ang nanay mo? Sasagot pa lang sana si Celine nang biglang dumating ang order naming ramen. Uy, ayun na pala yung pagkain natin. Ang bango. Kainin mo hanggat bagong luto. Masarap yung sabaw. Sakto sa ganitong kalamig na panahon. Uy, salamat sa libre, Evan, ha? Wala ka naman. Nang matapos kaming kumain, ay agad din kaming umuwi. Ang unang inaakala ko na magiging mailap o maiilang sa akin si Celine ay hindi nangyari. Sa halip ay naging komportable ito habang matagal kaming nag-uusap. Ngunit isa lang ang napansin ko. Kapag nababanggit ang tungkol sa mga ina, ay sadya nitong iniiba ang usapan. Hindi na ako kumibo pa dahil gusto kong irespeto kung ayaw man itong magkwento. Maraming salamat ulit. Nag-enjoy akong kausap ka. Wala yun. Anong oras ba duty mo ulit bukas? Ganun pa rin. 3:00 ng hapon hanggang 11:00 ng gabi. Okay lang ba na sunduin ulit kita bukas? Hindi actually. Hindi lang bukas. Kahit sa mga susunod na araw pa. Ha? Hindi ba abala sa'yo ng husto yun? Hindi. Basta ikaw. Hindi ka magiging abala sa akin. Sige. Okay lang. Salamat kung ganun. Pwede ka bang kunin ng number mo kaya kahit FB mo? Oo naman, walang problema, no? Baka pala bukas dumaan ulit ako sa pwesto mo. Kailangan ko kasi bumili ulit ng mga laman loob ng baboy, eh. Sige, nandun lang naman ako. Ilang sandali pa ay natigilan kami matapos makaramdam bigla ng matinding kilabot. Matapos umalulong ng malakas ang isang aso. Saan galing yun? Nakakatakot naman. Di ko alam eh. Ngayon lang may asong umalulong ng ganyan dito sa lugar namin.
Maya-maya ay bigla kaming napaatras nang may gumalaw na kung ano sa likod ng makapal na halaman. Agad kong hinila si Celine at tinago sa likod ko. Saka ko hinanda ang sarili ko sa kung anong maaaring lumabas mula doon. Ramdam ko ang takot ni Celine base sa higpit ng kapit niya sa balikat ko. May aswang yata. Aswang? Walang aswang dito sa lugar namin, no? Kung may masamang elemento dito, tiyak na bumaba na si Apo Hari sa bundok para magbigay ng babala. Sinong apong hari? Eh, yung leader ng mga katutubong igorot na naninirahan sa bundok. Bigla ko siyang nahila palayo nang mula sa makapal na mga halaman ay biglang may tumakbong baboy ramo papasok sa loob ng kagubatan. Ang laking baboy ramo. Hanggang sa napansin ko si Celine na nakatulala at baka sa mukha ang pag-aalala. Sige Evan, papasok na ako. Oh, mas mabuti pa nga. Salamat ulit ah. Wala ka naman. Hindi agad ako umalis doon sa labas hanggat hindi ko nakikitang nakakapasok sa loob ng bahay nila si Celine. Nang tuluyan itong nawala sa paningin ko, ay bumalik sa baboy ramo ang isip ko. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalala at takot na hindi mawala. Madalas akong nakakapanood ng mga ritual na ginagawa ng mga katutubo sa bundok. Hindi ko na mapilang kung ilang beses na akong nakakita ng baboy ramo. Pero sa lahat, ang dumaan na baboy ramo kanina ang pinakamalaki sa lahat ng nakita ko. Nakakatakot, malayo sa pangkaraniwan. Kuya, sakto 100 na to ha. Ano pa? Ito lang? Salamat po. Pare, sukle, 80 pesos dito kay ate. Thank you po, Suki. Sa ulitin. Tingnan mo nga naman ang pare ko. Kapag sinuswerte talaga sa umagang to. Aba pare, ano bang sikreto mo at parang nasasalo mo lahat ng grasya? Ano nagsasabi mo dyan? Oh, yung baby mo, parating na. Sinundan ko ng tingin ang lugar na tinuro ng nguso nito. Parang may automatic switch ang labi ko. At napangiti ng malaki nang makita ko na parating si Celine. Tumalon ang puso ko nang tumingin ito sa akin at kumaway. Hi, Celine. Hi Evan, dating gawi, kagaya ng binili ko last week. 1 kilo ng karne, saka laman loob ng baboy. Tapos dugo na rin. Saka kalahating kilo nitong etag. Sige ba? Mukhang mahilig kayo sa laman loob ah. Actually, hindi ako. Yung mama ko. Mama mo? Nandiyan ba yung mama mo? Oo. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Kasama namin ni Uncle si Mama. Bedridden na kasi si Mama kaya nasa bahay lang nakakulong sa kwarto. Sa susunod, pwede ba akong makabati sa kanya man lang? Ha? Pwede naman. Pero wag muna ngayon ha. May sakit pa kasi siya eh. Ang sabi ng doktor, kailangan siya na naka-isolate muna. Ha? Anong sakit niya? Na-COVID siya eh. Buti hindi kayo nahawa ni Uncle Berto. Oo. Negative naman ang test namin. Buti kung ganun. Hetong bayad ko. Salamat Dinagdagan ko pala yung etag. Pakibigay kay Uncle Berto. Ay naku, ayan ka na naman eh. Hindi, sige okay lang. May usapan na kaming dalawa ni Uncle. Alam niya na yun. Naku, si Uncle talaga oh. Huwag ka magpapauto dun. Hayaan mo na. O sige, salamat ulit. O paano? Dito na muna ako Ingat ka sa pagpasok mo Sunduin ulit kita mamayang gabi. Sige, see you later. Hindi mapatid ang ngiti ko sa labi habang sinusundan ko ng tingin si Celine. Hindi ko alam kung nagayuma ba ako. Pero kung ganun man, hinding-hindi ako magrereklamo. Yan ang bossing ko. Boss, painom ka kapag kayo na Gusto ko magpalitsyon pa ako Yun, sabi mo yan
Lumipas ang mga araw at naging mas malapit kaming dalawa ni Celine. Hindi ko tinago sa kanya ang damdamin ko. Dinadaan ko yon sa gawa at mga salita na nagbibigay ng pahiwatig sa aking intensyon na manligaw. Tuluyan ko namang nakuha ang pabor ni Uncle Berto, kaya pumayag siya na palagi kong sunduin o ihatid si Celine sa trabaho, lalo na sa gabi. Hanggang isang malalim na gabi, pasado 2:00 ng madaling araw, habang tulog ang karamihan at ang tanging maingay lang ay ang mga kuliglig sa labas. Isang nakakatakot na angit na tila mula sa isang aso ang aking narinig sa labas. Bigla akong napabangon at nakiramdam. May naglalakad sa loob ng bakuran ko. Dahan-dahan akong bumaba sa kama at lumabas ng silid. Kinuha ko ang aking itak at patuloy na nakiramdam hanggang sa bigla akong napaatras nang mula sa nakabukas na bintana ay nakita ko ang isang malaking itim na aso. Dahil sanay naman ako sa lugar namin na walang masamang loob, kaya panatag ako na iwang bukas yun. Ngunit naramdaman ko ang panganib nang matitiga ng nanlilisik na mata nito na kulay dilaw. Umaagos ang laway mula sa bibig nitong may matatalas na ngipin. Habang nakakapit sa hamba ng bintana ang dalawang paa nito, parang anumang oras ay tatalo nito papasok. Habang tila isang masarap na pagkain na tinitignan ako habang lumalasap pa. Aswang! Hindi ako maaaring magkamali. Kahit na noong gabing lang yon ako unang beses makakita ng aswang. Alam ko agad na hindi ordinaryong aso ang nakasilip sa bintana ko at nakatingin sa akin. Wala akong masyadong alam sa pangontra sa kanila. Basta ang naaalala ko ay ang sabi-sabi ng nababasa ko. Kaya naman agad akong kumuha ng asin at bawang. Saka ko sinabo yon sa bintana. Dahil doon ay bigla itong bumaba at tumakbo palayo. Nagmadali akong sumilip sa bintana at mula doon ay nakita ko ang malaking aso na pumapasok sa masukal na gubat. Hindi ako pwede magkamali. Aswang yun. Sigurado ako. Ang malakas na sigaw na yon ang sunod kong narinig makalipas ang ilang sandali. Sino yun? Nakalimutan ko bigla ang panganib at nagmadali akong lumabas ng bahay. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko. Nawala ang takot ko at natagpuan ang sarili ko na tumatakbo papasok ng gubat, dala ang itak at papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Hanggang sa napahinto ako sa aking nakita. Bigla akong nagtago sa likod ng malaking puno. At mula doon ay nasaksihan ko habang nilalapa ng malaking asong itim ang wala ng buhay na katawan nito. Napalingon ako sa likod at narinig ko ang maraming boses ng kalalakihan na parating. Ang mga tanod doon sa lugar namin. Nang lumingon akong muli sa aswang ay wala na ito at ang bangkay ng lalaki ay nakahandusay na sa lupa. Wakwak ang tiyan at kinain ang mga laman loob. Nakita ko na lang na may kung anong hayop ang mabilis na sumuot sa makakapal na halaman. Hindi yun malaking asong itim na gaya ng pumasok sa bakuran ko. Mabilis ko yung sinundan. Nang matapat sa liwanag ang hayop na sinusundan ko, doon ko lang nakita ang hugis baboy ramong ito. Mas lalo akong nag-alala nang sumuot ito papasok sa bakuran nila Celine. Si Celine at Uncle Berto? Dahil doon ay agad akong nagmadali at lumabas ng gubat at walang babala na pumasok sa bakuran nito. Kinalabog ko ang pinto at bintana nila hanggang sa tuluyan silang magising. Celine! Celine! Uncle Berto, gising! Evan? Evan, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Kinagat ka ba niya?
Ayos lang ako. Sandali lang. Linawin mo nga yung sinabi mo. Bakit takot na takot ka? May aswang. Nakita ko na pumasok siya dito sa bakuran nyo. Aswang? Oo, aswang. Sigurado ako. Sandali at titignan ko sa likod. Sasamahan ko na ho kayo. Hindi na. Kaya ko na to. Uncle, delikado ho. Agad kaming pumunta sa likod at hinalughog ang bawat sulok nun. Pero parang bulang naglaho ang aswang. Sigurado ka ba sa nakita mo? Baka nabamalik mata ka lang. Sigurado ho ako. Ilang sandali pa, napalingon ako sa labas nang makita ang pagdating ng mga pulis. Lumapit si Celine sa amin at may pag-aalala sa muka. Evan, may mga pulis sa labas. Sigurado natagpuan na ng mga tanod ang bangkay ng lalaki. Dito ka lang. Kakausapin ko sila. Kailangan nilang malaman ang nakita ko. Akma akong lalabas nang hawakan ni Celine ang braso ko. Huwag ka na lang kayang makialam. Baka ikaw ang balikan ng aswang eh. Nag-aalala ka ba para sa akin? Oo. Walang mangyayaring masama sa akin. Kaya ipanatag mo yung kalooban mo. Kailangan malaman ng mga pulis ang detalye. Sige. Sige na, matulog ka na ulit. Pasensya na kung naabala kita ha. Mag-alala lang din ako para sa inyo. Ayos lang. Salamat. Lumipas ang mga araw, hinatid na sa huling hantungan ang lalaking pinatay ng aswang. Taga-kabilang bayan pala ang biktima. Isang kilalang magnanakaw doon. Ang teorya ng mga pulis ay target nitong pasukin ang bahay nila Celine. Hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko sa aswang ang ginawa nitong pagpatay o maaawa ako dahil sa nakita kong sinapit niya. Nagbigay ako ng salaysay sa mga pulis kung ano ang nangyari ng gabing yon. Dahil doon ay kumalat sa buong lugar namin ang balita tungkol sa aswang. Samantala, ng araw na yon ay kababalik ko lang galing sa barangay. Naabutan ko sa tapat ng bahay nila si Celine at Uncle Berto na parang may pinagtatalunan. Hindi na dapat maulit yun, Uncle ah. Kailangan masiguro natin na sarado yung pinto. Pangalawang beses nang nangyari to eh. Hindi ko nga alam kung paano niya nakagawa na makawa. Oh, Evan. Agad ngumiti si Celine nang lumingon sa akin. Hi Celine. Mukhang nagtatalo kayo magtiyo ah. Hindi naman. Saan ka nanggaling? Doon sa barangay. Nakibalita ako tungkol sa aswang. Oh, anong sabi ni Kapitan? Ayaw daw maniwala ng mga pulis na aswang. Baka daw gawayo ng mga adik at inakala ko lang na aswang. Baka daw inaanto ako ng mga oras na yun. Mas marunong pa sila sa nakakita. Basta sigurado ako, aswang yung nakita ko ng gabing yun. Kung hindi ako nakalaban, baka ako yung nilibing kanina. Pero naniniwala naman si Kapitan sa akin kaya pinaikot na niya yung mga tanod na magbahay-bahay at pinag-iingat ang mga residente at hindi mo na pinalalabas sa gabi. Oh, narinig mo yun, Celine. Tapos ayaw mo pang magpasundo dito kay Evan. Uncle, nakakahiya na rin ho kasi. Napupuyat siya dahil sa akin eh. Palagi siyang kailangan maaga sa palengke. Celine, wala naman sa akin yun eh. Masaya ako na hinahatid o sinusundo ka. Lalo na ngayon na delikado ang panahon at may gumagalang aswang. Mas mapapalagay ako kapag nakasiguro akong ligtas ka. Basta ayoko. Ayoko lang talaga na nakakaabala. Kahit kailan, hindi ka magiging abala sa akin, no? Mukhang hindi na ako kailangan dito. Ay nako, Osha. At maiiwan ko na kayong dalawa. Sandali Uncle. May gusto pa po akong sabihin. Oo, sige. Ano ba yun? Bago ako magsalita ay makailang beses akong huminga ng malalim. Pilit na kinakalma ang sarili matapos akong biglang makaramdam ng nerbiyos. Maya-maya ay saka ako tumingin kay Uncle Berto at ngumiti kay Celine. Celine, hindi naman siguro kailasyo sa pamamagitan ng mga kilos ko, di ba?
sa mga tingin ko sa mga araw na magkasama tayo at palagi magkausap. Naiparating ko sa iyo na gusto kita. Sasamantalahin ko na ngayon na nandito ka sa harap ko at si Uncle Berto. Gusto ko po sana magpaalam sa inyo, Uncle, kung pwede ko pong ligawan si Celine. Nang tumingin ako kay Celine, nakita ko ang gulat sa mga mata nito. Parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi ito agad sumagot, maging si Uncle Berto. Pagkatapos ay nagtinginan ang mga ito. Aba, ako wala kang magiging problema sa akin. Boto ako sa iyo at wala kang kaso sa akin kung manligaw ka. Itong may katawan ang kausapin mo. Dahil sa pagkakaalam ko hindi yan nagpapaligaw. Oo siya, maiwan ko na kayo. Halika, dito tayo sa loob ng bakura namin mag-usap. Pumasok kami doon at naupo sa mahabang upuan na gawa sa kahoy doon sa hardin. Matagal na hindi nagsalita si Celine. Makailang beses itong bumuntong hininga. Napatulala pa ako nang paglingon ay nakita ko siyang nakangiti habang nakapikit at tila pinapakiramdaman ang malamig na simoy ng hangin na humahalik sa aming balat. Alam mo, Evan, mabigat ang responsibilidad ko sa buhay. Nag-iisa akong anak at may sakit pa yung mama ko. Delikado yung lagay niya kaya palagi lang siyang nakakulong sa kwarto Sa kasamaang palad, hindi na siya gagaling. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya ilalaban. Pero alam mo, hanggat kaya ko, ilalaban ko talaga si mama Totoo yung sinabi ni Uncle. Hindi talaga ako nagpapaligaw dahil nga sa sitwasyon ko. Nakaramdam ako ng takot at pag-aalala. Mas grabe ang takot na nararamdaman ko ngayon na baka mabasted ako agad kaysa sa naramdaman kong takot noong makita ko ang aswang. Ibig bang sabihin busted na ako kagad? Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Alam ko naman na hindi ako kagwapuhan pero Oo, pumapayag na ako manligaw ka. Natigilan ako. Natulala sa narinig kong sinabi ni Celine. Hindi ako makapaniwala na tumingin sa kanya. talaga? Payag ka? Oo nga. Yes! Yes! Thank you, Lord! Hoy, makasigaw ka naman dyan, parang sinagot na kita Celine, masaya ako. Masayang masaya ako dahil ibig sabihin lang nun, gusto mo rin ako. Dahil kung ayaw mo sa akin at wala ka nararamdaman o wala akong pag-asa, sasabihin mo agad, di ba? Tama. Napatunayan ko sa'yo at sa pamilya mo, nakarapat dapat ako para sa'yo. Kung gusto mo, kapag sinagot mo ako, pakakasalan agad kita . Kasal agad? Ang advance naman ng isip mo Ganun na ako kasigurado sa'yo, no? Hinay-hinay lang, masyado ka namang excited Nga pala, pwede ka bang makausap ang mama mo? Para makilala ko na rin siya at makapagpaalam ako na manligaw sa'yo. Unti-unting naglaho ang ngiti nito at agad iniwas ang tingin. Napansin ko agad na bigla ay hindi siya mapakali. Naku, Evan, saka na lang siguro. Nasabi ko naman na sa'yo, di ba? Malubha yung sakit ni mama. Baka mahawa ka pa. Kapag mas naging mabuti na yung pakiramdam niya, sasabihin ko agad sa'yo, ha? Okay. So, paano? Pang umaga ka bukas, di ba? Sunduin kita ng hapon pag uwi mo tapos diretso day tayo. Sige ba? Nag-enjoy ka ba? Oo naman, no? Ang saya ng pinanood natin na pelikula. Nakakatawa. Oo nga . Buti na lang nakinig ako sa'yo. Narinig ko yung sinabi ng isang babae na lumabas doon sa movie na gusto ko sana panoorin natin ng pangit daw. Sabi sa'yo nabasa ko na kasi na maganda yung movie reviews doon. Yung kinain natin, nabusog ka ba? Oo naman, ang sarap nga Okay lang ba daan muna tayo ng palengke? Tingnan ko lang kung nandun pa sila para makamusta ko na rin yung benta. Sige, walang problema.
Pagdating namin sa pwesto ko sa palengke, ay inulan kami ng kantsaw ng mga tauhan ko. Bossing! Ibang klase ka talaga, idol. Mukhang galing kayo sa date ah. Medyo. Sinundo ako ni Evan sa trabaho eh. Tumahimik ka nga. Kaya naman kay Celine. Binibida nga kita eh. Ano, kamusta dito? Ayos lang, bossing. Nakaubos tayo. May natira pang konting etag. Ay, bilhin ko na ha. Siguradong matutuwa si uncle nito. Paubos na kasi yung etag niya sa bahay eh. Balot mo na. Nang inabot ni Celine ang bayad, ay binabako ang kamay niya. Hindi na, sige na. Uy, kunin mo na tong bayad ko. Hindi na, okay lang. Para kay Uncle Berto naman eh. Sigurado ka? Oo naman. Napalingon kaming lahat nang dumaan si Apo Hari, ang lider ng katutubong igurot sa bundok. Oh, Apo. Magandang gabi ho. Mukhang ginagabi ho kayo dito sa Patag ah. May pinuntahan lang ako dito sa bayan. Pero bukas ng umaga, babalik din ako agad sa bundok. Napalingon ako kay Celine nang tignan nito ni Apo Hari. Magandang gabi ho. Ay, Apo Hari. Siya po si Celine, yung nililigawan ko. Celine, siya yung leader ng mga katutubong igorot na nasa bundok na ninirahan. Minsan talaga bumababa siya dito. Kinagagala ko po kayong makilala, Apo. Mabait ka, Iya. Nararamdaman ko ang kabutihan na nananalaytay sa puso mo. Pero may mabigat kang dalain sa iyong konsensya na hindi mo magawang mabitawan. Panahon na, anak, para palayain mo siya. Dahil kung hindi, ikaw mismo ang mapapahamak. Hindi ko lubos na maintindihan ang tinutukoy ni Apo Hari. Pero nang tumingin ako kay Celine, ay nakita ko na mangiyak-ngiyak na ito. Evan, alam kong nababalot sa takot nitong mga uling araw ang bayan na ito. Mapanganib kaya mag-iingat kayo. Ikaw naman, Iya, mabuti kang anak at alam ko na nagtatalo ang puso at isip mo. Sundin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Salamat po. Ingat ho kayo sa pag-uwi, Apo. Nang makaalis si Apo Hari, ay nanatiling nakasunod ang tingin ni Celine dito. Okay ka lang? Oo naman. Halika na, umuwi na tayo. Hanggang sa makarating kami sa bahay ay nanatiling tahimik si Celine at malalim ang iniisip. Nang maipasok ko sa loob ng garahe ang kotse, ay saka ako nagsalita. Celine, gusto mo ba pumasok muna sa bahay para makapagkape? Ha? Sige. Pagpasok sa loob ay agad umikot ang mata nito. Nawala ang tila pag-aalala sa mukha nito at bumalik ang magandang ngiti. Ayos naman dito sa bahay mo ah. Hindi halatang lalaki ang nakatira ha. Salamat. Ayoko na makalat eh. Naman ako sa mga magulang ko. Tinignan nito isa-isa ang mga pictures na nakadisplay, habang ako naman ay nasa kusina at nagtitimpla ng kape. Celine, dito tayo sa mesa. Oh, kape mo. Hindi ko tinapangan yan. Baka hindi ka makatulog mamayang gabi. Okay lang kahit hindi. Day off ko naman eh. Pwede akong gumising ng tanghali. Ano bang ulam niyo bukas? Dadala na lang kita sa bahay ng mga sahog para hindi ka na mapagod pumunta sa palengke. Ikaw naman, masyado mo akong ini-spoiled ha. Siyempre, sinusuyo kita eh. Paano kung papatunayan sa iyo na malinis ang intensyon ko kung ang mga simpleng bagay na ganon hindi ko magagawa para sa iyo? Salamat, Evan. Huminga ako ng malalim at lakas loob na hinawakan ang kamay niya. Celine, gusto ko malaman mo na seryoso ako sa iyo. Sa sandaling panahon na nakilala kita,
Alam ko na ikaw na ang gusto ko makasama habang buhay. Pasensya ka na kung advance ako masyado mag-isip ha. Pero nagiging tapat lang ako sa totoong nararamdaman ko. Nakikita ko naman yun. At gusto rin kita, Evan. Yun nga lang, bigyan mo ako ng sapat na panahon para mas makilala pa kita ha. Marami ka pa rin namang hindi alam tungkol sa buhay ko na hindi ko rin alam kung kaya mong tanggapin. Kapag handa na ako, sasabihin ko sa'yo lahat-lahat. At kapag nalaman mo, saka ka magdesisyon kung kaya mo pa rin akong mahalin. Kahit ano pa yan, handa ako. Basta para sa'yo. Bigla kaming napatayo nang marinig namin ang nakakatakot na angil na yun mula sa labas. Hinila ko si Celine at tinago sa likod ko, saka dinampot ang itak. Yan na naman ang mga aswang. Sandali, titingnan ko para makasigurado tayo. Hindi pwede, delikado. Baka bigla kang sugurin. Hindi yan. Anong hindi? Yung huling nakita akong nilapitan ng aswang na yan, nilapa ang tiyan. Kaya dito ka lang sa likod ko. Bigla kaming napaatras ni Celine nang bumungad sa nakabukas na pinto ng bahay ang malaking itim na aso. Umatras kami ng husto papunta sa kwarto at binuksan ang pinto. Tinampot ko ang isang bote ng asin na nakapatong sa mesa. Akma kong sasabuyan ito nang hawakan ni Celine ang kamay ko at pinigilan ako. Sandali lang. Bakit? Takot sa asin ng mga aswang. Sandali lang, Evan. Susubukan ko siyang kausapin, ha? Kung sino ka man, nakikiusap ako. Umalis ka na. Mabuting tao si Evan. Wala siyang masamang intensyon sa'yo. Kaya pakiusap. Tigilan mo na siya. Kailangan niya lang kaming ipagtanggol. Huwag mo kami sasaktan. Pakiusap. Huwag kang mananakit ng kahit na sinong tao. Pakiusap. Umalis ka na lang. Nagtaka ako nang biglang umalis nga ang aswang at nagmamadaling tumakbo papasok ng gubat. Hindi ako makapaniwala at napatakbo palabas para masiguro na wala na nga ito. Nakinig siya sa'yo. Talagang umalis siya. Salamat sa Diyos. Nagmadali akong bumalik sa loob at nilapitan ito. Umupo muli si Celine na tila biglang nanghina ang tuhod. Ayos ka lang? Oo, natakot lang ako. Ka na umiyak. Wala na yung aswang. Gusto mo na bang umuwi? Ihatid na kita. Kahit maya-maya na, okay lang ba na magpalipas muna ako ng oras dito? Oo naman, walang problema. Kahit dito ka na tumira, hindi ako magre-reklamo. Loko ka talaga. Yan. Sa wakas, nakangiti ka na ulit. Salamat at napaalis mo yung aswang. Walang anuman. Lumipas pa ang mga linggo hanggang sa halos lagpas 2 buwan na mula nang makilala ko si Celine. Nabawasan ang takot doon sa bayan namin dahil matapos ang unang kaso ng pagpaslang ng aswang ay hindi na naulit yun. Nakakapagtaka pero isang malaking kapanatagan para sa amin. Samantalang kami naman ni Celine ay mas lalong nagiging malapit sa isa't isa. Kahit na nanliligaw ako sa kanya, mas naging matibay din ang pagkakaibigan namin. Mas marami pa kaming nalalaman tungkol sa isa't isa. May mga pagkakataon na hindi naiiwasan ang pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Gaya kanina, naabutan niya kung may kausap na babae nang pumunta siya sa palengke para bumili ng karne. Pero dahil sa kadaldala ni Mark, nalaman ni Celine na ex ko ang kausap ko. Ano, hindi pa rin sinasagot ang mga chat mo? Hindi pa nga eh. Ikaw kasi daldal mo eh. Bakit mo pa sinabi na ex-Christina? Aba, ala ka naman magsinungaling ako. Nagtanong ng maayos kaya sinagot ko lang ng totoo. Eh di ba totoo naman na ex mo si Tina? Saka paanong hindi magtatampo sa'yo?
ngiting-ngiti ka sa pakikipag-uusap doon kay Tina eh. Hindi mo nga halos napansin ang pagdating niya. Nakita mo nga lang si Celine nung paalis na siya. Natural, magsiselos yung tao sa'yo. Ano yung gagawin ko? Ikaw, bumili ka ng peace offering. Ano ba sa tingin mong magugustuhan niya? Mahilig ba siya sa bulaklak? Ayun, tama, bulaklak. Oh, ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na. Bumili ka na. Hindi na ako naghintay ng matagal. Nagmadali akong sumakay ng sasakyan at pumunta sa bayan. Saka bumili ng isang bungkus ng magagandang bulaklak. Matapos yun ay agad akong bumalik sa bahay at pinuntahan si Celine. Celine? Celine? Uncle Alberto? Nakailang tawag ako pero walang sumasagot. Sigurado ako na naroon si Celine dahil wala naman akong alam na may ibang lakad dito. Kaya naman pumasok ako sa bakura nila at kumatok sa pinto. Celine? Tao po! Pasok ka. Napakunot-noo ako nang marinig ang hindi pamilyar na boses na yun. Celine? Ikaw ba yan? Pasok ka, iho. Narito si Celine sa loob. Pagpasok ko sa loob ay kakaibang kilabot ang gumapang sa balat ko. Kakaiba ang lamig at may mabigat na aura kong nararamdaman. Sa dulo ng sala ay may isang pinto na bahagyang nakabukas. Doon ko lang naalala nang mula pala nang lumipat si Celine ay ngayon pa lang ako nakapasok dito sa bahay nila. Bigla kong naalala ng mga sandaling yon na bukod kay Uncle Berto, kasama rin nga pala nila ang mama niya na kahit minsan ay hindi ko pa nakilala. Napatingin ako sa pinto ng silid na yon nang doon manggaling ang malamyos pero nakakakilabot na boses ng ina ni Celine. Magandang araw po. Pasensya na ho, tumuloy na ako. Hinahanap ko lang po si Celine. Ikaw ba si Evan? Yung manliligaw niya? Ako nga po. Pasensya na po ulit kung ngayon ko pa lang po naipakilala yung sarili ko. Ayos lang, iho. Madalas kang nakukwento sa akin ng anak ko. O, halika rito. Lumapit ka. Pumasok ka. Matagal na kitang gusto makilala ng personal. Wag! Huwag kang pumasok dyan. Kumaripas ng takbo si Celine at agad sinara ang pinto. Nagtataka ako sa bigla niyang inasal. Bakas ang labis na takot sa mukha nito at nanginginig ang mga kamay. Nilayo niya ako sa pinto at pinaikot pa ako habang tinitignan mula ulo hanggang paa. Nasaktan ka ba? Ha? May sugat ka ba? Celine, Evan, magsalita ka. Sinaktan ka ba niya? kumalma ka, okay lang ako. Ha? Hindi ako nasaktan, ayos lang ako. Nagtaka ko sa sumunod na kinilos ni Celine. Bigla itong napaiyak na tila nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay bigla akong niyakap ng mahigpit. Akala ko kung napaano ka na eh. Uminom ka muna. Mula sa kanila ay dinala ko si Celine sa bahay ko. Iyak kasi ito ng iyak sa takot habang nakayakap sa akin. Salamat. Pinagmasdan ko siya habang umiinom. Kalmado na siya ngayon. Matapos yun ay kinuha ko ang baso at nilapag sa mesa. Saka ko hinila ang silya at naupo sa harap nito. Gusto mo bang ipaliwanag sa akin na nangyayari doon kanina? Bakit ka ba takot na takot? Meron pa kasi akong hindi nasasabi sa'yo tungkol sa mama ko. Ang dahilan kaya hindi kita maipakilala sa kanya. Bukod sa may sakit siya, may mga pagkakataon na nawawala siya sa sarili at nananakit ng tao.
Yun ang dahilan kaya palagi siyang nakakulong lang doon sa kwarto. Nung una, ako lang yung umaasikaso kay mama. Pero nahihirapan akong kumilos mag-isa dahil nga hindi ako makapagtrabaho eh. Nababaon na kami sa utang kaya humingi na ako ng tulong kay uncle. Kaya ako nilipat dito sa probinsya si mama dahil baka matahimik kami kapag lumayo na kami sa Maynila. Kasi pinagchichismisan na kami ng mga dati naming kapitbahay doon sa lugar na pinanggalingan namin eh. Pasensya ka na ako nang hasa kong pumasok. Inintay dapat kita. Ayos lang. Pasensya ka na rin kung sa ganung paraan mo panalaman ng tungkol kay mama. Teka, bakit mo nga pala ako hinahanap? Kinuha ko ang bulaklak na binili ko at binigay yon kay Celine. Para ibigay sa'yo yan. Peace offering. Peace offering? Alam ko na nagtampo ka sa akin kanina doon sa palengke. Natawa ko nang biglang mapaalis ang ngiti nito, saka umirap. Oo nga pala. Busy ka nga pala kasi kanina masyado sa ex mo. Mukhang ang saya-saya mo pa nga habang kausap siya eh. Tapos napansin mo lang ako nung paalis na ako. So tama nga si Mark. Nagsiselos ka nga. Ha? Selos? Hindi ah. At naman ako magsiselos. Bakit ganyan bigla yung mood mo? Kanina lang iyak ka ng iyak habang nakayakap sa akin. Tapos naalala mo lang yung kanina sa palengke. Di sumimangot ka na naman. Sige na, uuwi na ako. Pinagtatawanan mo na ako eh. Saka baka mag-uusap pa kayo ng ex mo. Sandali lang naman. Ito naman masyadong matampuhin eh. Ang cute pala magselos ng baby ko. Mas lalo kang gumaganda kapag salubong ang kilay mo, no? He, baby ka dyan. Ayaw mo? Sige, ano na lang. Love? Sweetheart? Mahal? Darling? Irog? Hindi pa kita sinasagot, no? Kailan mo ba kasi ako sasagutin? Nakachancing ka na nga sa akin kanina eh. Ba't ka ba nang mamadali? At ako pa talaga ng chancing, ha? Sino bang yumakap sa akin? Ikaw talaga sinasamantala mo ang kainaan ko. Hoy, ang kapal mo, ha? Kapal nito. Hindi, joke lang. Pinapatawa lang kita. Nanunulis na kasi ang uso mo. Huwag ka na kasi magselos kay Tina. Una may asawa na yon at 3 na ang anak. Inaanak ko pa yung bunso. Kinukwento niya lang yung mga kakulitan ng asawa at mga anak niya kaya tumatawa kami. High school pa nung maging kami. At wala pang 5 buwan yung tinagal ng relasyon namin. Hindi kasi kami seryoso tapos naging tropa na kami. Pero walang ibig sabihin yun, promise. Kasalanan ko dahil hindi kita napansin kaagad kaya sorry. Nalibang lang talaga ako sa pakikipagkwentuhan. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag, eh. Sus, wari ka pa dyan. Sige na, okay na. Talaga ba? Bati na tayo. Oo na nga. Pero sarap mo pala maglambing, no? Baka naman pwedeng isa pa. Payakap ulit. He, nawili ka naman. Uwi na nga ako. Uy, baby, ano? Payakap ulit. Baka pwede may kasamang kiss na. Che, salamat nga pala dito sa gulay mo, ha. Gulay. Mga bulaklak yan, oy. Mahalang bili ko dyan, no? Bulaklak ba to? Kala ko pinatas mo lang sa likod bahay pang pakbet, eh. Thank you. Tignan mo tong babaeng to. Siya na nga ang binigyan ng bulaklak. Tinawag pang gulay. Mabuti na lang talaga maganda ka at mahal kita. Dahil wala nang napabalitang pinatay ang aswang sa amin, inakala namin na tuluyan na itong umalis at bumalik na sa katahimikan ang lugar namin. Ngunit nagkamali lang pala kami ng akala. Dahil ang kwento sa akin ni Mark, isang gabi, habang tahimik at himbing na sa pagtulog ang karamihan, naglalakad siya kasama ang isang kaibigan mula sa isang inuman. Malapit na sila sa bahay, nang mula sa makapal na halamanan ay may biglang lumabas na malaking baboy ramo at tumawid papunta sa kabila. Uy, ang laking baboy nun ah. Pare, nakikita mo yon?
Sabi pa ni Mark sa akin, ay tumawa daw ang kaibigan nito at walang salita na sinundan ang baboy ramo sa masukal na parte ng kakahuyan. Uy, pare. Halika na, uwi na tayo pare. Nakikita ko na si Tweety Bird pare. Pero sa kabila ng pagpigil ni Mark, hindi daw nakinig ang kaibigan niya at nilabas ang itak na nakasabit sa bewang nito at hinabol pa rin ang baboy. Dahil ayaw makinig ng kasama nito, ay minabuti na lang daw niya na iwan ito at umuwi na. Pero hindi pa man din nakakalayo si Mark nang biglang nawala ang epekto ng alak sa katawan niya matapos marinig ang nakakikilabot na sigaw ng kaibigan nito. Ah, ano yun? Pare! Pare! Anong nangyayari sa'yo? Agad daw bumalik si Mark kung saan niya iniwan ang kaibigan. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang madatna nito ang kaibigan na nilalapa ng isang napakatabang tao na hindi matukoy kung lalaki o babae dahil sa dilim ng paligid. Pare! Bigla daw nawala ang kalasingan ni Mark dahil sa nasaksihan. Lalo na nang lumingon ang aswang sa kanya, kaya mabilis siyang napatakbo. Mga kapitbahay! Yung aswang bumalik! Tulong! Nagmadaling tumakbo si Mark palabas ng kakahuyan at doon na siya tumiretso sa bahay ko at kinalabog ng malakas ang pinto, dahilan para magising ako. Pare! Pare Evan! Tulong! Pare, bumalik yung aswang! Ano ba? Daling araw na, Mark. Pare, tulungan mo ko! May aswang! Nakita ko may aswang! Pinatay niya si paring Mike! Kitang-kita ako, pare! Ano? Si Mike? Sigurado ka ba? Eh baka naman nagkakamali ka. Kasi mukhang marami ka nainom. Hindi ako pwedeng magkamali, pare. Kitang-kita ko nilapa siya ng matabang tao. Matabang tao? Oo, matabang aswang. Halika, turo mo sa akin. Dala ang itak ay lumabas kami ng bahay. Naabutan ko ang mga kapitbahay namin na nagsisilabasan at dumating ang mga tanod. Maging si Celine ay napalabas din. Anong nangyayari, Evan? Bumalik ang aswang, Celine. Nakita ni Mark ang baboy ramo. Tapos sunod daw niyang nakita, nilalapan na ng napakatabang tao ang kaibigan namin. Matabang tao? Oh, dito ka lang. Huwag ka nang sumunod. Titignan lang namin. Mabilis naming pinuntahan ang tinutukoy ni Mark, ang lugar kung saan iniwan nito ang kaibigan nitong si Mike. Habang palayo kami, ay lumingon pa ulit ako kay Celine. Pero nakita ko sila ni Uncle Berto na tumatakbo pabalik sa bahay na parang nagmamadali. Hindi ko na pinansin yon at mas tinuon ang atensyon ko kay Mark. Lumabas ka na naman! Ilang beses ba namin kailangan sabihin sa'yo na wag kang tatakas, Mama? Ginagawa niyo akong preso sa sarili kong pamamahay. Mama, alam mo naman kung bakit, diba? Dahil nananakit ka na. Dalawa na nga yung napapatay mo dito, oh. Mama, please. Please, tama na. Pagod na ako magpalipat-lipat ng lugar. Hawa ka naman sa akin, oh. Pagod na ako. Pagod na akong itago ka. Eh di sana'y pinatay mo na lamang ako. Noon ko pa sinasabi sa'yo na patayin mo na lang ako. Akala mo ba'y gustong-gusto ko ng pumapatay at kumakain ng tao? Pakiramdam ko ay mas masahol pa ako sa hayop. Dinaig ko ba yung mga alagang aso at pusa ng ibang tao? Sila maayos na pagkain ang binibigay ng kanilang amo. Ngunit ako, ilaw na karne. Inuuod na karne, laman loob at laman ng tao ang parati kong gustong kainin.
Hindi ko to nais, hindi ko to ginusto. Impyerno ang buhay ko mula nung naging aswang ako. Mama, hindi ko na alam yung gagawin ko. Ayoko nang umalis dito. Pagod na ako. Ate Eliza, kung nakikinig ka lang sana sa anak mo, hindi tayo mamumroblema ng ganito. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa tuwing kabilugan ng buwan, hindi ko mapigilang magpalit ng anyo bilang baboy, ramo at aso. At walang ibang hinahanap ang panlasa ko kung hindi ang laman ng tao. Mama, hanggang kailan ba tayo ganito? Hanggang kailan? Patawarin mo ako, anak. Alam kong gusto mo nang sumuko. Maaari mo na akong bitawan para makausad ka na sa buhay mo, ha? Alam kong mahal mo na ang binata na nakatira sa tapat ng bahay natin. Gusto kong maging masaya ka. Kaya sige na, anak. Na, palayain mo na ako. Tapusin mo na lamang ang buhay ko. Ma, hindi ko kaya. Hindi ko alam kung kaya ko mabuhay nang wala ka. Hindi kita kayang patayin. Ma, please. Hindi ko to kayang gawin. Nanay kita, mahal kita. Hindi ako patatahimikin ang konsensya ko kapag sinunod ko po yung gusto nyo. Kaya mo yan, anak. Kayang-kaya mo. Naniniwala ako sa'yo, ha? Kaya, pagpatuloy mo akong itinago, darating ang araw na matutuklasan din ng mga tao na isang aswang ang iyong ina. At ayoko magyari yun, anak. Lalayuan ka nila, maniwala ka sa akin. At baka pagbintangan ka rin na isa ka ring aswang. Ikaw lang ang mapapahamak at ayoko mangyari yun, anak. Pakiusap. Mama, anong gagawin ko? Kunin mo na ang pinabili kong baril sa iyo. Hindi! 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 Ayoko! Ayoko! Biglang napaatras si Celine nang magbagong anyo si Aling Elisa. Humaba ang matalas nitong pangil at mga kuko sa kamay. Nanlilisik ang mga mata. Sinubukan itong hilahin ang mga kamay at paa pero hindi ito makawala mula sa malalaking kadenang nakagapos dito. Nang tumingin sa labas si Celine, sakalang niya nakita na bilog ang buwan. Ang panahon kung saan nagiging ganap na aswang ang kanyang ina. Sa isang iglap ay tila hindi na nakikilala ni Aling Elisa ang anak. Pilit itong inaabot si Celine pero hindi nito magawang makatayo sa kama dahil sa katabaan nito. Kung ayaw mo kong mamatay, ibigay mo sa akin ang binatang iyon. Ibigay mo sa akin si Evan para sa darating na kaarawan ko. Siya ang gusto kong kainin. Si Evan? Mama, ano ba? Narinig niyo ba yung sinasabi mo? Gusto mong ako yung maging dahilan para mamatay yung lalaking mahal ko at ipakain sa'yo? Ate, ang akala ko ba gusto mong maging masaya si Celine kasama ni Evan? Eh ano tong sinasabi mo ngayon? Kung hindi niya ako papatayin, mas mabuti nang mawala ang binatang yon. Dahil habang nabubuhay ako, hindi ka magiging maligaya. Buong buhay mo akong pagsisilbihan, anak. Iiwan ka lang din niya kapag nalaman niyang isang aswang ang ina mo. Papa, please. Please. Huwag mong gawin sa akin to. Ayaw mo akong patayin para matapos na ang paghihirap ko at matahimik ang lahat. Pero ayaw mo rin ibigay sa akin ang binatang iyon. Anak, ano ba talaga ang gusto mong mangyari?
Mamili ka na ngayon din. Sino ba ang mas mahalaga sa'yo? Ako, na sarili mong ina, o ang binatang iyon? Halika na, Iya. Lumabas na tayo at mamaya lang ay magpapalit na naman siya ng anyo. Nagmadaling lumabas ang dalawa at pinadlock ang pinto. Kasunod nun ay narinig na lang nila ang malakas at nakakatakot na kahol ng aso. Malakas ang ulan doon sa binggit ng araw na yon. 3:00 pasado ng hapon, pero makulimlim ang langit. Mula kahapon ay hindi ko pa ulit nakikita si Celine. Hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang pag-uusap ni Celine at pamilya nito na aksidente kong narinig noong isang gabi. Nagulantang ako sa aking nalaman. Kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na may tinatagong sikreto si Celine. Ang nanay ni Celine, ang aswang na pumapatay at naghahasik ng takot dito sa bayan namin. Bigla kong naalala ang sinabi sa amin ni Apo Hari. Iyon marahil ang tinutukoy nito. Pero ang higit kong kinababahala ay nanghingin ako ng nanay ni Celine para kainin. Wala akong narinig na sagot mula sa kanya dahil umalis na agad ako dahil sa takot. Natutuwa ako nang malaman na mahal ako ni Celine, pero hindi ako sigurado kung sapat na ba ang pagmamahal niya sa akin para ipaglaban ako sa kanyang ina o sa huli ay isasakripisyo niya ako. Ilang sandali pa ay natigilan ako nang makitang may humintong tricycle sa tapat at mula doon ay bumaba si Celine na basang-basa ng ulan. Napahinto ito pag-abot ng bayad sa driver at lumingon sa akin. Nagmadali akong kumuha ng payong, saka lumabas at pinayungan ito. Celine! Bakit basang-basa ka? Bakit di mo ako tinawagan o tinext man lang para magpasundo? Akala ko ba wala kang pasok? Grabe naman mang interrogate to. Nakalimutan ko kasi yung payong ko sa bahay sa pagmamadali ko kaninang pumasok. Sorry, naalala lang kita. Halika, dumun tayo sa loob. Maliligo lang muna ako ha, saka magpapalit ng damit. Ayoko naman magkalat ng tubig sa bahay mo. Sige, hintayin kita. Maghahanda na ako ng merienda, ha? Inatid ko pa siya hanggang sa loob ng bakuran nila bago ako bumalik sa bahay. Sa kabila ng nalaman ko, doon ko lang napagtanto na hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya at tanggap ko anumang pamilya ang mayroon siya. Makalipas lang ang mahigit 30 minuto ay dumating na nga si Celine. Ano ba nangyari? Pala ko day off mo ngayon. Oo. Kaya lang ako tumawag kagabi kasi yung kasama ko na dapat duty kaninang umaga, dinala sa ospital yung mama niya saka wala magbabantay. Ayun, nakiusap siya na baka pwedeng ako muna yung mag-duty. Pumayag naman ako. Tapos siya naman na mag-duty bukas para sa akin. Sana sinabi mo sa akin para naiatid kita o nasunduman lang. Tuloy basang-basa ka ng ulan. Hindi na, umaga naman na eh. Saka palagi na lang kitang naaabala. Alam ko rin naman na busy ka sa palengke. Kamusta ka na? Di kita nakita kahapon buong araw ah. Ayun, binantayan ko si mama. Umalis kasi si uncle eh. Medyo lumala nga yung lagay niya kaya hindi ko maiwan. Kamusta na siya ngayon? Ayos naman. Nakatulog siya ng maayos. Saka nandun naman si Uncle Berto kaya nakalabas ako ngayon. Kailan ko ba pwedeng makilala ang mama mo? Nahalata ko na natigilan si Celine pagkatapos ay umiwas ng tingin. Gusto mo ba talaga siyang makilala? Oo naman. Gusto kong patunayan sa kanya na malinis ang intensyon ko sa iyo at mahal na mahal kita. Mangyak-ngyak na lumingon sa akin si Celine at ngumiti kasabay ng pag-agos ng mga luha niya. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa.
Nilapit nito ang mukha sa akin at hinalikan ako sa labi ng matagal. Mahal din kita, Evan. Sa sandaling panahon na pamahal ka na rin sa akin. Gulat na gulat ako. Hindi ko inasahan na sasagutin niya ako ng araw na yon. Sa sobrang pagkabigla, ay natulala lang ako ng ilang sandali. Talaga? Ibig sabihin, tayo na? Girlfriend? Girlfriend na kita? Oo na. Simula ngayon, tayo na. Bigla akong napatayo at sumilip sa bintana at doon sumigaw dahil sa labis na tuwa. Yes! Yes! Woohoo! Mga kapitbahay! Sinagot na ako ni Celine! Sinagot na niya ako! Hoy, ano ka ba? Nakakahiya ang ingay mo. Bigla ko siyang niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ay, hinalikan din ito sa labi ng matagal. Nang muli ko siyang yakapin, ay unti-unting napaalis ang ngiti ko. Nang maalala ang narinig kong pag-uusap ni Celine at ng ina nito. Kahit na alam ko na nasa tapat lang ang bahay nila Celine, pinili ko pa ring magsuot ng maayos at presentableng damit. Ang gabing yon, ang araw na ipakikilala ko ni Celine sa kanyang ina. Sa kabila ng kaswal na pagngiti at pakikipag-usap sa kanya, ay pilit ko pa rin kinakalma ang sarili ko. Pero ang totoo ay kinakabahan ako. Hindi ko maiwasang matakot dahil wala akong alam sa plano ni Celine. Hindi ko alam kung susundin ba niya ang kanyang ina at ibibigay ako dito. Kung anuman ang magaganap, iniiwan ko na sa kamay ng Diyos ang lahat. Bago lumabas ng bahay, dala ang cake at isang bungkus ng mga bulaklak, ay pumunta na ako sa bahay nila. Celine, tao po! Oy, Celine! Si Eva, nariyan na! Nang lumabas ito ng bahay, ay parang Diyosa sa ganda si Celine na sinalubong ako ng ngiti. Napakasaya ng mukha nito. Hindi ko mahulaan ang tumatakbo sa kanyang isipan. Good evening. Good evening din. Pasok ka. Kanina pa naghihintay si Mama. Pagpasok ko sa bahay nila, ay naroon naman ang pamilyar na lamig na dala ng matinding kilabot sa buong katawan ko. Nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto ng silid na muntik ko nang pasukin noon. Ma, nandito na po si Evan. Halika, papasukin mo rito. Nilapag ko ang cake sa mesa at magkahawak kamay kaming lumapit sa pinto. Hindi ko alam kung nahalata niya pero nanlalamig ang kamay ko. Ngunit naramdaman ko ang pagpisil niya sa akin. Nang lumingon sa akin si Celine, ay ngumiti ito na nakabawas kahit paano sa takot at kaba ko. Nang itulak nito ang pinto, ay pumasok kami sa silid. Noong aksidente kong narinig ang pakikipag-usap ni Celine sa ina nito tungkol sa akin, tanging boses lang ang narinig ko. Ngunit ngayon ay nakaharap ko na ang ina ni Celine. Para akong tinulos sa kinatatayuan. Natakot ako sa itsura ng nanay niya. Napakataba nito at nakaupo lang sa kama at hindi na ito halos makakilos. Nangingitim ang ilalim ng mga mata nitong nanlilisik. Ang ngipin at labi nito ay bahagyang nangingitim din. Lalo akong kinalabutan sa nakita ko. Kung ganon, tama ang nakita ni Mark na mataba ang aswang na pumatay sa kaibigan niya. At yun ang ina ni Celine. Babe, si Mama Elisa. Ma, siya po si Evan. Boyfriend ko na po siya. Kasasagot ko lang sa kanya nung nakaraang araw. Magandang gabi ho. Happy birthday po. Maraming salamat, Evan, ha?
Napalingon ako kay Celine nang iangat ng nanay nito ang kamay. Senyales na pinapalapit ako. Ngumiti ito at marahang tumango. Takot na takot akong lumapit saka hinawakan ng kamay nito. Magaspang na yon at tila puro kalyo. Pagkatapos ay nagmano ako. Kaawaan ka ng Diyos. Kinagagala ko po kayo makilala. Pero taliwas sa inaasahan ko. Sa halip na hilahin ako at kainin, marahan itong tinapik ang aking palad. Nawala ang takot at kaba ko. Ngumiti ito sa akin, gaya ng kung paano tumingin ang isang ina sa kanyang anak, puno ng pagmamahal. Bago ako lumapit, ay binigay ko muna ang bulaklak. Para po sa inyo. Ah, salamat. Alam mo bang ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong kagandang bulaklak, iho? Talaga po? Sana nagustuhan nyo. Salamat ha. Totoo nga ang sinabi ni Celine. Ay napakamaalalahanin mo. Napakabait. Alam mo ba na gustong-gusto ka nitong anak ko? Matagal ka na niyang gustong sagutin, pero pinipigilan niya lang ang sarili niya. Gusto ka pa kasi niyang makilala ng lubusan. Talaga po? Akala ko nga po hindi na ako sasagutin ni Celine eh. Evan, maitanong ko lang. Gaano mo ba kamahal ang anak ko? Sobra po. Kahit kasasagot pa lang niya sa akin, anumang oras, handa ko po siyang pakasalan. Ganon ko po kamahal sa Celine. Salamat, iho ha. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Nararamdaman ko naman na konti na lang ang nalalabing oras ko. Po kayo mag-alala. Aalagaan ko ho siya. Celine, pakiinin mo na itong bisita mo. Apo. Celine, sorry sa itatanong po ha. Pero paano lumaki ng ganyan si mama mo? Dahil sa depression. 5 years ago nang magkasakit siya, tapos aksidente niyang napatay si Papa. Simula nun, kain na lang siya ng kain. Hindi ko na siya mapigilan kaya lumaki siya ng ganyan. Nakalabas kami ng kwarto ng nanay ni Celine na ligtas ako at walang kahit isang galos. Kumain kaming tatlo ng sabay-sabay sa kusina habang masayang nagkukwentuhan. Lumipas ang mga oras at tuluyan kong nakalimutan ang takot ko. Hanggang sa... Natigilan kami matapos marinig ang nakakikilabot na alulong ng aso. Maya-maya ay sabay-sabay kaming napalingon nang marinig na bumukas ang pinto ng silid ng nanay ni Celine. At lumabas ang isang malaking itim na aso. Bigla kaming napabalikwas ng tayo at hinarang ni Celine ang sarili sa akin. Mama, please. Wag, please, nakikiusap ako sa'yo. Sabi mo hindi mo siya sasaktan. Niyakap ko si Celine at agad pinagpalit ang pwesto namin. Siya ang napunta sa likod ko. Aling Elsa, uminahon ho kayo. Kung ang inaalala nyo ay yung tungkol sa sekreto nyo, huwag ho kayo mag-alala. Wala ho akong pagsasabihan. Evan, hindi ka na niya maiintindihan. Nagbabago ang ugali ni Mama kapag nagiging aswang na siya. Kahit kami ni Uncle Berto, madalas gusto niya na rin saktan. Para kay Celine ay nag-ipon ako ng tapang. Walang mangyayari kung pareho kaming matatakot. Kailangan may magtanggol sa kanya at maipakita ko sa kanyang ina na isa kong kakampi at hindi kaaway. Mabilis kong nadampot ang silya at naiharang sa akin. Agad kong tinulak ang aswang gamit ang silya at binangga ito sa pader. Tita, uminahon kayo. Hindi nyo kami kalaban. Evan, dahan-dahan lang. Baka masaktan si Mama.
Bigla kong niluwagan ng silya nang marinig ko ang munting iyak nito at medyo kumalma ito pagkatapos ay tuluyan ko itong pinakawalan. Ang buong akala ko ay aalis na ito. Pero para itong toro na sinuwag ako at binanggagamit ang ulo nito ng malakas. Kaya tumama ang takiliran ko sa isang cabinet. Matapos yon ay agad itong sumugod kay Celine. Mula sa pagiging aso ay bigla itong nagbalik sa anyong tao. Ngunit wala ito sa sarili. Nanlilisik ang mga mata at matalas ang mga ngipin. Hinablot nito si Celine at biglang sinakay sa leeg. Ma, hindi ako makahinga. Matamat ako. Dali kong dinampot ang itak na nakita ko sa gilid ng lababo. Pero agad umangat ang kamay ni Celine at umiling ito. Bitawan niyo po yung leg ko, Ma. Ma, tama na. Ma, tama na. Tama na, Ma. Nang mga sandaling yon ay naiyak na rin ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayokong may mangyaring masama kay Celine, pero hindi ko siya magawang ipagtanggol at saktan ang taong mahal na mahal nito. Kaya naman, binitiwan ko ang itak at kinuha ko ang dish towel. Saka yon tinakip sa bibig ni Aling Elisa at pilit kong nilayo ang mukha nito para hindi makagat ang kahit sino sa amin. Habang si Uncle Berto ay pilit na hinihila ang mahigpit na pagkakasakal ng malalaking braso nito sa lieg ni Celine. Celine! Bitiwan mo siya, ate. Si Celine yan. Ang anak mo. Talaga bang gusto mong mamatay ang sarili mong anak? Gaya ng ginawa mo sa asawa mo? Doon tila biglang natauhan si Aling Elisa. Unti-unting nagbago ang mukha nito. Mula sa pagiging aswang ay umamo yon. Maya-maya ay tuluyan na itong nahimasmasan. At gulat nang makita ang ginagawa kay Celine. Bigla niya itong nabitiwan at tinulak palayo. Agad kong binitiwan si Aling Elisa at nilapitan si Celine. Pagkatapos ay hinila ko siya palayo mula sa sarili nitong ina at niyakap. Tama na po. Alam ko nahihirapan na rin kayo pero nahihirapan na rin si Celine. Siya po ang higit na mapapahamak kapag patuloy kayong nananakit ng ibang tao. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko gustong saktan ka. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Mama, pagod ka na ba talaga? Oo, anak. Oo, anak, pagod na ako. Pinapalaya na kita, Mama. Magpahinga ka na. Malungkot nang umiti si Aling Elisa at sa hindi malaman at maipaliwanag na pangyayari. Ilang sandali ang lumipas ay humawak ito sa dibdib na parang hindi makahinga hanggang sa nawala nito ng malay. Kaya dali kaming lumapit dito. Mama! Mama! Aling Elisa, gumising mo kayo. Ate Elisa! Nang kapain ko ang pulso nito at tinikip ko ang tenga ko sa tapat ng puso ni Aling Elisa. Doon ko lang napagtanto na wala na ito. Biglang huminto ang pagtibok ng puso niya. Wala na siya, Celine. Hindi na pinatagal ni Celine at agad pinakremate si Aling Elisa.
Wala na ring burol na naganap dahil wala namang kaibigan ito doon sa lugar namin. At halos wala ngang nakakaalam na kapitbahay tungkol dito. Wala sa aming tatlo ang kayang ipaliwanag kung bakit ganoon ang pagkamatay ni Aling Elisa. Ayon sa mga medik na rumisponde, cardiac arrest ang kinamatay nito. Wala namang naghinala na ito ang aswang sa kabila ng kumakalat na usap-usapan dahil kay Mark na nakita isang beses si Aling Elisa bilang aswang. Mabuti na lang at lasing ito, kaya madaling gawa ng kwento. Natatawa na umiling ako saka pumasok sa bahay. Napangiti ako nang maabutan ko si Celine sa kusina at nagluluto. Kaya naman lumapit ako sa kanya at yumakap sa bewang nito at hinalikan ito sa pisngi. Ganito pala may asawa, no? Sarap umuwi tapos ganito kaganda yung misis na uuwian. Uy, Evan, hindi pa tayo kasal ah. Halos magdadalawang linggo pa nga lang, wala na maging tayo eh. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Kapag sinagot mo ako, makakasalang kita agad. Hoy, wala pa nga isang taon mula na makilala mo ko, no? Ayun, no? Wala naman sa tagal na pagkakakilala yan, no? Yung iba nga, halos buong buhay na magkasama. Akala nila, kilala nila yung partner nila, tapos nagloko din. Ako, hindi ko gagawin sa iyo yun. Hindi daw. Pero ang dami-daming babae nagpapakit sa'yo sa palengke ah. Sila yun, no? Di naman ako nagpapakit sa kanila. Saka, sa'yo ko lang gagawin yun. Pero, babe, may iba ako. Okay ka na ba? Medyo. Hindi naman kasi ganun kadali yun eh. 5 taon kong inilaban yung sitwasyon ni Mama. Hanggang sa huli, naniwala pa rin akong babalik siya sa normal bilang tao. Pero kahit na hindi nangyari yon, mas panatag ang kalooban ko kahit papano na sa ganung paraan siya nawala. Hindi mo pa pala nakukwento sa akin kung paano naging aswang yung mama mo. Siguro kaya hindi ko mabitiwan si Mama dahil partly, sinisisi ko yung sarili ko kung bakit siya nagkaganon. Umalis kasi ako isang araw at sumama sa barkada ko para magbakasyon. Kahit hindi niya ako pinayagan, nagpumilit pa rin ako sumama. Kaya nung nalaman ni Mama yun, sinundan niya ako dun sa liblib na probinsya ng mga kaibigan ko. Nag-away pa nga kaming dalawa nun eh. Saka hindi pa siya ganun kataba nun ah. Tapos biglang may sumugod sa aming isang malaking itim na aso. Halos malapa si Mama. Makalipas ang 1 buwan, noong bilog ang buwan, bigla na lang nagbago yung anyo niya. Nakita ko kung paano siya naging baboy ramo at malaking itim na aso. At nasaksihan ko rin yung unang beses niyang pumatay ng tao. Mula nun, kinulong na namin siya ni Papa sa kwarto. Ay, masakit man sa kalooban namin pero kinailangan namin ikadena si Mama para hindi na siya makasakit pa ng ibang tao. Anong nangyari sa papa mo? Isang gabi, nung bigla naging aswang si Mama habang nasa loob ng kwarto si Papa. Kapag nagiging aswang siya, hindi nakikilala ni Mama ang mga tao sa paligid niya. Kahit kaming pamilya niya ha. Sa madaling salita, napatay niya si Papa. Nang bumalik siya sa pagiging tao at nahimasmasan, doon niya lang na-realize yung nagawa niya. Halos mabaliw siya nun. Kaya mula nun, palagi na akong bumibili ng hilaw na karne at laman loob ng baboy para ipakain sa kanya. Yung mga binibili ko sa'yo noon, hindi totoong kay Uncle Berto yun. Pinapakain ko sa kanya yun. May mga pagkakataon lang talaga na kapag nagpapalit siya ng anyo, bilang baboy ramo o aso, nakakawala siya sa kadena at nakakalabas. Doon siya nakakapaslang ng tao. Dahil siguro sa depresyon at kain siya ng kain, ayun, kaya lumaki ng ganun yung katawan niya. Naging fatal na yung pagka-obese niya. Pero kinonsider na lang namin yun na blessing in disguise. Kasi dahil sa sobrang katabaan niya, nahihirapan na siyang kumilos. Nandun lang siya sa kama, hindi siya masyadong nakakasakit ang mga tao. Wag lang talaga siyang magbabago ng anyo. Salamat, babe ha. Kasi hindi mo tinuloy na ipakain ako sa kanya. Ha? Paano mo nalaman yun? Aksidente ko narinig na nag-uusap kayo. Pupuntahan dapat kita pero ayun nga. Bakit hindi mo ko kinumpronta nun? Bakit nagtiwala ka pa rin sa akin? Dahil narinig ko rin ang gabi na yun na mahal mo ako. Ay, ang daya naman.
Hindi mo dapat narinig yun eh. Kaya confident ako na hindi mo ako gagawin pagkain ng mama mo nung pinakilala mo ako sa kanya. Dahil alam ko, mahal mo na ako bago mo pa ako sagutin. Pero aminin ko, kinabahan din ako ng gabing yun. Kaya pala ang lamig ng kamay mo nun ha. Pero salamat Evan ha. Kasi sa kabila ng nalaman mo tungkol sa nanay ko, hindi ka pa rin nagbago sa akin. Hindi mo nga pinagsabi yung totoo eh. Dahil mahal kita at naiintindihan ko na bilang anak, ginagawa mo yung magagawa mo para sa mama mo. Dahil doon, lalo mo akong binahanga at lalo kitang minahal. Mahal na mahal din kita Evan. Tapusin mo na yung niluluto mo para makakain na tayo at mamaya, ako naman ang magiging aswang. Aswangin kita. Rawr! Tumigil ka nga siya lalaki ka? Matapos mailagak sa huling hantungan si Aling Elisa at makalipas ang 1 taon, ay saka kami nagpakasal ni Celine. Si Uncle Berto naman ay bumalik ng Maynila makalipas ng ilang buwan. Mula nang pumanaw ang kapatid nito. Masyado daw malamig doon sa Benguet at hindi na kaya ng katawan nito ang klima. Samantala, binenta naman ni Celine ang bahay nila at tuluyan ko na siyang kinuha at nagsama sa iisang bubong bago pa kami kinasal. Madaling natanggap ni Celine ang pagkamatay ni Aling Elisa at tuluyan na siyang natahimik. At masaya ako na naging parte ako ng bagong buhay na tinatahak niya, kasama ang pamilya namin. Kung may natutunan man ako sa nangyari kay Aling Elisa, yun ay biktima lang din ito ng kasamaan ng iba. Nakita ko kung paano magmahal ang isang ina sa kanyang anak at ang anak sa kanyang ina. Puro, busilak at walang kapantay. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong binahagi ko sa inyong lahat. Naway may natutunan din kayo mula sa sarili kong karanasan sa aswang. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Nagmamahal, Evan.